What's up guys? Welcome back to my channel. It's me again, John Paul. And for today's video, I will share to you on how to reach out or call our banks using our Smart Prepaid. But before we start, let me share this verse to you from Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight." What a beautiful reminder na whatever ano man yung mga plano natin, whether big or small, let's consult and submit to God because surely He will direct us into the right path. So last 2024, if napanood niyo yung vlog ko before, I switched my talk and text prepaid to Smart Postpaid SIM only plan na 599. And the reason behind that, kasi nung nagkaroon ako ng mga credit cards, nung nag-start ako magkaroon ng mga credit cards, so parang sobrang importante na sa akin na meron akong option to reach out or to call to banks kasi nga ang gamit na karamihan sa kanila is mga landline. So parang sobrang importante na sa akin na meron akong option to call a landline number. Especially wala naman akong landline or landline phone. So cellphone lang talaga yung gamit ko. Kaya naman, yun yung reason kung bakit ako nag-switch into postpaid SIM only plan. And calling a landline number using our cell phone is sobrang expensive talaga, lalo na kapag prepaid yung gamit natin. So nagko-consume talaga siya before yung wala pa mga promos. So ang kailangan talaga is regular load, and I think mga, if I'm not mistaken, 7 pesos per minute yung kanyang gastos. Kaya sobrang expensive talaga. Lalo na kapag mag-reach out ka pa sa bank na laging queuing, like yung matagal yung waiting time. So, naubos na yung regular load mo. Wala ka pa rin nakakausap na agent. So, ganyan yung mga na-experience ko before. Napaload ako ng 100 pesos, tapos tumawag ako sa bank kasi nga may problem or may kailangan ako i-report. Naubos na yung 100 pesos load pero wala pa rin nakakausap na agent dahil dun sa automated system. Kaya sobrang expensive talaga kapag regular load lang yung gagamitin natin pantawag to landline numbers. And kung hindi nyo pa nga napanood yung video ko about it before, so ayun, nag-switch ako to Smart SIM Only Plan 599. So yun yung plan. SIM Only Plan lang siya. That means pina-convert ko lang talaga yung SIM card ko. Sarili ko talagang phone, and then pina-convert ko lang yung SIM ko into Smart Postpaid SIM. And then yung inclusion niya mga palangga for 599 is meron siyang unlimited text to all networks, unlimited calls to mobile networks, any mobile networks, and unlimited calls din siya sa landline numbers. And also, inclusion niya naman for data is 10 gigabytes rollover data. So again, 599 plan siya mga palangga, SIM only plan. So that means every month ako nagbabayad ng 599 pesos for that plan itself. And kapag may mga extra charges ako, let's say for example, tumawag ako ng mga 1-800 number kasi hindi pa siya kasama. Ang inclusion lang kasi is landline, mobile, and then yung data na 10 gigabytes. Pero kapag gumamit pa ako ng iba pang mga service like calling ng 1-800 number, hindi siya consider as landline number. So, may additional cost siya. And nakakatawa lang din kasi alam ko sa ganung option, yung kapag subscribe kayo sa mga postpaid is nakakadagdag din siya ng credit limit. Yung parang credit history mo kasi nga ano yun parang nagsasubmit ka ng application, tapos nangungutang ka sa parang hindi naman siya utang, pero may option ka na i-charge yung, for example, like Spotify, ganun. May option na akong i-charge din doon directly sa plan ko. So, parang ganun, kung may idea kayo kung paano nag-work yung mga postpaid, so yun, sobrang helpful niya din talaga. Lalo na sa ibang bansa, bago ka mag-apply sa mga postpaid na plan, so kailangan mo pang magkaroon ng credit check, ganun. So, sobrang ano din talaga sa ibang bansa talaga yung mga pag-a-apply ng mga postpaid kasi nga, dadaan ka pa talaga sa credit evaluation. And last April nga mga palangga, so it's been 2 years, so pinakancel ko na yung postpaid plan ko. So, nung pinakancel ko siya mga palangga, pumunta ako sa store, sa Smart Store, kasi hindi siya napaprocess sa customer service. So, tumawag ako sa customer service nila, and then sabi sa akin is, kailangan ko daw pumunta talaga ng store para magpa-cancel ng plan ko. So, ayun, pumunta ako sa pinaka-nearest Smart Store, and then nag-submit lang ako ng ID, and then sabi ko lang na magpapakancel ko na yung plan ko. And by the way, dapat pala natapos na yung contract nyo. So usually kasi kapag nag-apply kayo ng postpaid or nag-register kayo to postpaid, para nakalock siya in contract na 6 months. Pero kapag more than 6 months na kayo, hindi naman nila nire-renew yung contract nyo. So, yun, pwede na yung i-cancel anytime. So, ayun na nga, after 2 years, nung last April, pinakancel ko na siya. And then,
ang ginawa nila, kinonvert lang nila yung SIM card ko from postpaid back to smart prepaid na siya. So, same number pa rin naman yung gamit ko. Hindi naman ako nawala na access sa mobile number ko. Na-convert lang siya from postpaid to prepaid. So, ang pinagkaibahan ng postpaid, yung postpaid kasi is hindi mo na kailangan pa magpa-load. Yun nga lang, kailangan mo magbayad ng monthly kasi nga meron kang monthly bills na babayaran. Pero kay prepaid naman, bago mo gamitin yung service, is kailangan mo magpa-load. Yung mga regular load, like yung mga promos, ganun. So yun yung kinabahan ng postpaid sa prepaid. And the reason yung mga palangga kung bakit ako nag-switch back or pinakancel ko yung plan ko and nag-switch back to prepaid, kasi meron na nga promo si Smart na may option ng tumawag sa landline numbers. And yun lang naman talaga yung reason kung bakit ako nag-apply or register to postpaid, dahil nga yung option para makatawag sa mga landline numbers, especially yung mga banks is gumagamit ng mga landline numbers. So dahil meron ng option si Smart na tumawag sa landline numbers, yung smart prepaid promos, mamaya share ko sa inyo. So, kaya, yun yung reason kung bakit ako bumalik na sa prepaid at pinakancel ko na yung plan ko. And actually, matagal ko na din talagang pinag-isipan na i-cancel yung plan ko, especially nung nag-start na mag-launch si Smart ng promo na may option ng tumawag using prepaid number to landline, pagre-register lang ng mga promo. So, matagal ko na siya pinag-isipan. Yun nga lang, medyo natagalan lang kasi iniisip ko din na baka maging grandfather yung plan ko, yung SIM-only plan na postpaid. I think for me, it's a wise decision and worth it din siya na nag-switch back na ako to prepaid. Kasi ang laki na naman si-save ko. Akalain mo yun, before nung nasa postpaid ako, ang plan ko 599, nagbabayad ako 599 pesos monthly yon. So, in a year, kung times ko siya to 12 months, so that is 7,188 pesos per year. So, sobrang expensive niya talaga compare sa prepaid. Kaya, yun yung reason, mababawasan na yung monthly bills ko. And inisip ko din kung paano nga ba yung pagtawag ko sa mga banks. Ano lang naman, hindi naman palagi, like, nag-reach out na naman ako sa banks kapag may mga inquiries ako, may mga issues ako sa card o sa mga transactions, may mga inquiries ako, pag-redeem ng cashbacks, alam niyo yan. Tsaka yung pag-request ng annual fee waiver. So, yun yung mga reasons kung bakit ako nag-reach out sa mga banks. So, siguro sa same buwan, so mga hindi pa aabot ng 5 beses na tumatawag ako sa mga banks. Kaya, ayun, hindi naman talaga for me yung parating babad na babad ako sa pagtawag sa mga banks. Kaya yun yung reason kung bakit ako nag-switch back to prepaid. And yung sa data naman, sabi ko nga kanina, hindi naman ako masyadong magamit ng data. Kasi sa bahay may wifi naman. Sa work, yung bago kong work ngayon, may wifi din naman sa work. So, nagagamit ko lang talaga yung data kapag walang wifi. At saka kapag nagta-travel ako, ganun. Yung ako na rin nasa babiyahe, ganun, sakay. So, saka ko palang gumagamit ng data. So, hindi naman talaga masyado ako magastos sa data. Hindi naman ako laging, nag-i-stream. So, more lang talaga ako music. So, download lang ako ng mga sa Spotify para kahit walang data, nape-play ko pa rin yung mga songs, ganun, mga music. So, ayun, for me, it's worth it. So, kung postpaid user din kayo mga palangga, and if feel nyo na parang sobrang expensive na yung pagbabayad, gusto nyo mabawasan yung monthly bills nyo, so maybe it's time na rin para bumalik na tayo back to prepaid, kasi meron ng option naman, may mga promos na sa Smart to call landline numbers using our Smart Prepaid. And by the way, if you have been watching my vlogs na, and if you haven't already, please support me naman by clicking that subscribe button and palike na rin ng video na to para naman ma-recommend ni YouTube algorithm sa iba nating mga palangga who need this information. Maraming salamat po. And going back, so ayun na nga, nun pinakancel ko na yung plan ko dahil nga billing in advance si Smart. Nung April, may na-receive pa ulit ako na bill. Binayaran ko na yung April bill. May na-receive pa ako na bill nung May. Pero prorated na lang siya. Kasi nga, bill in advance si Smart. Kaya may pinaka-pa-final bill pa talaga sila. And for buying loads, nung nag-register na ako sa mga load and promos sa prepaid, so gumagamit talaga ako lagi ng Smart app. Kasi sa Smart app, may option doon gumamit ng credit card pag bili ng load. Kahit nga na nasa postpaid pa ako yung pagbabayad ng mga bills ko,
monthly bills ko sa plan. So, like ko talaga din gamit yung Smart App kasi nga may option akong gumamit ng credit card. Sayang din yung cashback or points kapag gagamit tayo ng credit card. And wala pa siya mga fee kapag magbibili ka ng load. Unlike kapag gagamit ka ng mga e-wallets like GCash, diba may additional fee pa sila kapag magpapaload ka. Additionally, aside from the option of using a credit card, kay Smart App din, may option akong ma-check yung usages ko, ano na nga ba yung usages ko, and also, yung mga other promos pa ni Smart, dun talaga na ma-maximize, dun ko talaga nakikita. And not only that, is kapag tuwing nagpapaload ako, nagbabayad ako ng bills using Smart App, is nag-earn din siya ng points, which is yung points na yun, pwede ko ma-redeem into promos or other mga connect na ino-offer na Smart. So, yun yung kagandahan using Smart App. O, ito na nga yung mga promos na pwede nating i-register using our Smart Prepaid. So, kapag pupunta tayo dito sa Smart App, meron ditong option. Click nyo lang itong More Magic. Then, pindutin nyo lang yung start tayo dito sa Magic Calls muna. So, dito sa Magic Calls, meron ditong 99 pesos per 50 minutes mobile and landline calls, no expiry. So, that means no expire hanggat maubos mo siya. Ganun. So, dito naman sa option na Magic Data Plus, may kasama din siyang data, calls, and text na wala ding expiry. So, again, hanggang maubos mo siya yun. Yun yung kagandahan dito sa Magic na to offer ni Smart. So, dito sa Magic Data Plus, meron siyang 6 packages. Yung number 1 is yung 199 pesos. May kasama na siyang 4 gigabytes of data and 50 texts and 50 minutes calls to any network and landline. Second naman is yung 299 pesos, total of 10 gigabytes of data, 100 texts and 100 minutes calls to any network and landline. And yung pangatlo naman is 399 pesos, total of 19 gigabytes of data, 150 texts and 150 minutes calls to any network and landline. And yung pang-apat naman is 499 pesos, total of 30 gigabytes of data, 200 texts and 200 minutes calls to any network and landline. And yung pang-lima, 699 pesos, total of 50 gigabytes of data, 300 texts, and 300 minutes calls to any network and landline. And yung pang-last naman is 799 pesos, total of 64 gigabytes of data, 600 texts, and 600 minutes calls to any network and landline, no expiry. That means hanggat kaya mo ubusin, go, go, go. So, last April 4 nga, nung nag-switch back na siya sa prepaid, so in-avail ko tong promo, itong package talaga. Itong promo na 699 pesos na may total of 50 gigabytes of data, 300 texts, and 300 minutes calls to any network and landline. And nag-add lang din ako ng regular load kasi madami ako nababasa na kailangan dapat meron kang regular load at least 1 peso para hindi magka-issue, and also para hindi rin ma-expire yung SIM kasi nga 'di ba kapag walang regular load yung SIM natin, kahit may ano pa yan, may promo pa yan, possible pa rin mag-expire yung SIM, kaya mas maganda pa rin na meron siyang regular load. And guess what? It's now June 1st. It's my birth month. Parang birth month ko na siya. So ayan, June 1st na, and guess what mga palangga? Ito pa yung natitira. Almost 2 months na yung nakalipas from that pagpapaload ko, first load ko when I switch back to prepaid. And ito pa yung natitira. May natitira pa akong 37 gigabytes ng data from out of 50, and then 171 minutes calls to mobile and landline out of 300, and then 290 texts pa. So, medyo madami-dami pa natitira sa akin, and ano na ha, 2 months, almost 2 months na yung nakalilipas. So, how much more pa sa mga susunod na buwan? And mas lalo pang tumagal tong natitira kong data, and also natitira kong pagtawag sa mga landline and mobile, and also yung text. So, sobrang sulit talaga ng pag-switch ko dito sa prepaid. Kaya naman, masasabi ko talaga na it's a wise decision na nag-switch na ako back to prepaid. And medyo nagsisi din ako na dapat pala matagal na ako nag-switch back to prepaid nung nag-start sila mag-launch nitong promo. De sana madami din yung na-save ko before, diba? Pero, it's okay. Hindi pa naman uli ang lahat. Pero at least, diba, sa ngayon, nakapag-switch na ako back to prepaid, and medyo malaki na yung masisave ko. Akalain mo yun before na I'm paying 599 pesos monthly yun na. Pero ngayon, sa load ko, 699 pesos. Tumagal na ng 2 months, diba? And
madami pa natira. So, possible pa nga ito mag-end hanggang either July or more pa nga. Baka umabot pa nga ng 6 months. So, malaki talaga yung masasave ko compare from staying with postpaid. Ay mga palangga, ito din ba yung mga promo na ginagamit nyo, pantawag nyo sa mga banks? And if yes, share nyo naman sa comment section kung ano nga ba yung experience nyo, ano nga ba yung experience nyo sa plans na to or sa promos na to ni Smart for Smart itong Magicals and also yung Magic Data Plus. And sa mga palangga natin na hindi pa nakaka-discover nitong plan, and I hope this video ay itong palang promo na to. So I hope this video helps you mga palangga para naman magkaroon na tayo ng option para tumawag sa ating mga banks, especially sa mga nagbabalak tumawag sa mga banks dyan para mag-request ng annual fee waiver, magpa-redeem ng cashback, or may mga issues kayo, may mga dispute kayo. So ito na yung pagkakataon natin para tumawag sa mga bangko kahit wala tayong landline phone. So that's it for today's video. Maraming salamat po muli sa panonood. And again, this is John po. Always remember that God loves you no matter who you are, no matter what you have done. So ang gawin na natin, let's just come back to Him and accept Jesus as and be the center, and let Him be the center of our lives. Maraming salamat mga palanggagem, and see you all on our next video. God bless everyone. Bye!